Magandang araw sa ating lahat at welcome sa isa ko na namang video patungkol sa babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako si Attorney Robert John Donesa, isang instructor sa babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas o Readings in Philippine History. Ang Readings in Philippine History, bagamat hindi na bago pa rin sa karamihan ang kanyang mga pamamaraan sa pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas. At later, malalaman natin kung bakit. So sa araw na ito ay tatalakayin natin isang introduction sa course na Readings in Philippine History. Ang course description ng Readings in Philippine History o mga babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas ay hatid sa atin ng Komisyon ng Mas Mataas na Edukasyon o Commission on Higher Education o CHED. At ito'y ini-enhance lamang ng mga teachers, instructors, and faculty members para sa mas ikagaganda, pero ang course description, ang mga basic na mga kakailanganin ay bigay na mismo ng Commission on Higher Education. So, alam na natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Halos pamilyar tayo dito kasi nung tayo ay nasa preschool, nasa high school, nasa senior high school, nasa elementary, high school, senior high school, ito ay natalakay na o na-discuss na. Dito sa kolehiyo, ito ay i-consolidate lamang natin. Itatay lamang natin ang mga loose ends. Kaya ito'y technically hindi na kasaysayan ng Pilipinas, kundi mga babasahin na lamang sa kasaysayan ng Pilipinas kasi magfo-focus na lamang tayo sa iilang mga unresolved na mga issues sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pamamaraan ay kakaiba kasi ito'y hihinunhain natin mula sa mga primary sources o mga pangunahing batis pangkasaysayan sa halip na mga textbooks ang gagamitin natin. So, ayon sa course description, Philippine history is viewed from the lens of selected primary sources in different periods, analysis, and interpretation. Sa makatwid, ang kasaysayan ng Pilipinas ngayon dito sa kolehiyo ay titingnan natin mula sa paningin ng mga piling, mga pangunahing batis pangkasaysayan sa iba't ibang panahon, no? At iba't ibang interpretasyon at analysis. Hindi tayo gagamit ng textbook, kundi mga piling pangunahing batis pangkasaysayan o primary sources. Ang ibig sabihin ay yun mismong mga nasulat, mga naratibo ng mga tao o mga eyewitnesses na nakaranas mismo sa pangyayari sa kasaysayan. Kung sino yung mga bayani halimbawa natin, ang kanilang mga naiwang mga diaries o tala-arawan, mga memoirs o mga sulat, mga letters na personal at iba pang mga naratibong naiwan nila, yun mismo yung aaralin natin sa halip na mga textbooks o mga sulat ng mga historians. Sa makatwid, tayo ang bubuo ng kasaysayan kasi hihinuhain natin mula sa mga sources o batis pang kasaysayan ang kasaysayan mismo. So this course aims to expose the students to different facets of Philippine history
through the lens of eyewitnesses. Tulad halimbawa ng pahinang yan sa diary ng isang sundalo sa World War II na nakaranas ng death march sa Mindanao. So mula sa kanyang diary, makikita natin ang petsa 7/3/42 at saka 7/4/42. So July 3, 1942 at saka July 4, 1942 at meron pang petsa sa baba, no? Pero makikita natin sa entry ng July 4, 1942, height 43 kilometers to Iligan, no? Childress and Captain Naven, 8 Filipinos fall out and are shot. Hungry and dry, stay in school building, crowded, wired together. No? Ayan, so makikita natin na pinalakad sila ng 43 kilometers mula sa Marawi hanggang sa Iligan. Isang sundalong nagngangalang Chandres at Kapitan Navin at 8 Filipino ay namatay at binaril habang naglalakad. Gutom at tuyo nananatili sa isang school building na crowded at nakatali sila together. Tapos may note pa, lose at 25, 22:50. No? Parang ito'y oras kung kailan sila tinanggalan ng mga tali. No? So makikita natin, nakakaiba ang ating approach sa pag-aaral ng kasaysayan. Kasi kukunin mismo natin yung naratibo nung taong nakaranas ng kasaysayan sa halip na magbasa tayo ng textbook. So ang aha moment natin dito sa pahinang ito ng isang sundalo ay meron palang death march sa Mindanao. At hindi lang pala Bataan ang may death march. At sa ating pagkaalam, Bataan lamang ang may death march. So dito sa ating babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas ay hihinuhain natin ang mga karanasan ng ating mga bayani at ng ating mga kapwa Pilipino nung panahon na nadanasan nila itong mga pangyayari sa ating kasaysayan. At sa kasong ito ay ang World War II sa Pilipinas. So yan, ang mga estudyante, mga mag-aaral ay i-expose sa iba't ibang mukha ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga naratibo o paningin ng mismong nakadanas ng kasaysayan o mga saksi sa kasaysayan. Eyewitness, ika nga. The end goal is to enable students to understand and appreciate our rich past by deriving insights from those who were actually present at the time of the event. So tulad nitong isang aklat na ito din ay karanasan ng isang sundalo sa World War II. Hindi man niya personal na sinulat ito, tulad nung kanina, ito naman ay minanage niya ang pagsusulat nito at paglilimbag nito. So, pangunahing batis pangkasaysayan din. Kasi ito'y inilimbag sa pamamagitan ng kanyang push o sa kanyang kusa, no? At ang end goal nga natin ay maintindihan at ma-appreciate ng mga mag-aaral ang ating mayamang kasaysayan sa pamamagitan mismo ng paghinuha nito mula sa mga tao o sa mga naratibo ng mga taong nakaranas nito. So kakaiba ang ating pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas sa kolehiyo. Isa pa sa ating mga pakay
ay para ma-develop ang historical and critical consciousness ng mga mag-aaral so that they will become versatile, articulate, broad-minded, morally upright, and responsible citizens. Ito, mahalaga itong general education course na ito at mahalaga ang readings in Philippine history kasi embedded sa ating goals dito ang mag-develop sa mga mag-aaral na maging conscious historically, no? Magkaroon ng kamalayan na ang bansang Pilipinas ay iisa at nagkakaisa. Magkaroon ng kamalayan na tayong mga Pilipino ay iisang lahi, may iisang direksyon sa buhay. At yan ay ang magkaroon ng bansang mapayapa, masaya at may sapat para sa lahat. Tulong-tulong, no? Itong critical consciousness sa mga estudyante, no? Kailangan din nating ma-develop na hindi tayo mabilis maniwala sa mga fake news o mga maling balita sa pamamagitan ng pag-cross-check ng ating mga pinaniniwalaan, no? At ito ay skill na dinidevelop din dito sa babasahin. Kaya nga tayo pumupunta mismo sa primary sources o pangunahing batis pangkasaysayan kasi ayaw natin na mapagpaniwala tayo sa mga pinakakalat na mga balitang wala namang basihan, no, sa totoong danas ng buhay ng kasaysayan natin, no? Ito din ay umaasang ang mga mag-aaral natin ay maging versatile, maraming talent, no? Articulate, no? Kaya niyang sabihin ang kanyang mga saloobin, broad-minded, no? Hindi judgmental kundi malawak siyang mag-isip at bago siya humusga ay talagang nilawakan niya ang kanyang pag-unawa. Morally upright, ito'y mahalaga, lalong-lalo na kung ang ating kabataan na ating tinuturuan ay magiging kawani ng pamahalaan sa hinaharap. Kailangan morally upright. Yun bang solid ang moral fiber na kahit ang korupsyon ay kumakatok na sa kanyang pinto ay kaya niya itong tanggihan? No? At maging responsabling mga mamamayan. Kailangan natin sa bansang ito ang responsabling mga mamamayan. Yung mga mamamayan na ang inisip ay hindi lamang ang sarili, kundi ang kapwa at ang buong bayan. Kasi tinitingnan niya ang kapwa bilang salamin ng kanyang sarili, bilang kanyang sarili, at ang bayan bilang kanyang katawan, bilang kanyang sarili, no? Kaya nga sa lumang awitin, iisa ang ating Panginoon, iisa ang ating katawan, iisa ang ating lahi na sa kanya'y nagpupugay, no? Parang ganon. Tayo ay iisa. Ano man ang gagawin mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa sarili mo. Anumang karumal-dumal ang gagawin mo sa ating kapaligiran, ay ginawa mo sa sarili mo. Pag nagtapon ka ng basura sa ilog, ay para kang nag-inject ng lason sa iyong mga ugat, no? Kasi ang ilog ay parang ugat natin. Ang tubig sa ilog ay parang dugo nating dumadaloy sa ating katawan. Maging responsabling mga mamamayan. Yan ang ating pakay sa course na ito. Sa kahulugan naman at kahalagahan ng kasaysayan, maaari nating i-quote si Louis Gottschalk. Si Louis Gottschalk ay profesor ng kasaysayan ng University of Chicago. Siya ay naging pangulo ng American Historical Association at ang speech na ito ay ginawa niya noong 1953 sa mismong association na yon. No? So ito ay quotation ng kanyang talumpati. On a grounds, the world can be assumed to
to need the lessons of its experience, whenever and wherever those lessons are to be found. And where can those lessons be found if not in the historical facts concerning man and mankind? Hindi na kailangang ipaliwanag, ang mundo ay inaasahang nangangailangan ng mga lessons ng kanyang karanasan. Kailanman o saan man ito matatagpuan. At ang pinakamahalagang pinagmulan ng ating danas ay ang kasaysayan natin, ang kasaysayan ng tao at ang kasaysayan ng sangkatauhan. No? Saan nga ba natin matutunan ang pinakamahalagang leksyon sa buhay natin bilang individual at buhay natin bilang pamayanan at buhay natin bilang lahing Pilipino, kundi mismo sa ating daan-daang taong karanasan bilang isang lahi, bilang isang lipi. So, isa pa sa aking paboritong i-quote ay si Dr. Jose Rizal at paano niya ginamit ang kasaysayan. No? Ito ay quotation mula sa kanyang sanaysay na The Philippines a Century Hence. No? So itong Philippines a Century Hence is isandaang taon mula ngayon. So parang hinulaan ni Rizal ang mangyayari sa Pilipinas 100 taon mula sa oras, mula sa panahon na sinulat niya ang sanaysay na ito. No? Okay, so isa sa mga hula niya ay 100 taon matapos niyang sinulat ang sanaysay na ito ay ang Pilipinas ay mananatiling kolonya ng Espanya. Yan ay hindi nangyari kasi 100 taon na ngayon mula sinulat yan, hindi naman tayo kolonya ng Espanya. No? Pero para sa kanya, pwedeng mangyaring nananatili tayong kolonya. Kung, ayan, ito yung kung. No? To recapitulate, the Philippines will remain Spanish if they enter upon the life of law and civilization, if the rights of their inhabitants are respected, if other rights due them are granted, if liberal policy of the government is carried out without trickery or meanness, without subterfuges or false interpretations. Otherwise, if an attempt is made to see the islands allowed to be exploited, resources to satisfy ambitions, thus to relieve the sovereign country of taxes, killing the goose that lays the golden eggs, and shutting its ears to all cries of reason, then, however great may be the loyalty of the Filipinos, it will be impossible to hinder the operations of the inexorable laws of history. Colonies established to subserve the policy and the commerce of the sovereign country all eventually become independent, said Bachelet. And before Bachelet, all Phoenician, Carthaginian, Greek, Roman, English, Portuguese, and Spanish colonies had said it. So, sabi ni Rizal, tiningnan ni Rizal yung kasaysayan. Sabi niya, kung titingnan natin ang kasaysayan, maaaring manatili ang Pilipinas sa Espanya pagkatapos ng 100 taon mula ngayon. Yan ay kung ang batas, no, ay ipatutupad kasi magaganda ang batas na ginawa ng Espanya para sa Pilipinas, no? At ang mga karapatang pantao ng mga naninirahan ay nirerespeto. Ang ibang batas, ang ibang karapatan ay binigay sa mga katutubong Indio, no, at Pilipino. At ang mga mapagpalayang mga policy ng pamahalaan ay carried out na hindi walang kalokohan, walang korupsyon, no? Ayan, kasi ang mga mapagpalayang mga policy ng Spain ay
hindi napapatupad sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol dahil kesyo daw hindi maganda yon for the Philippines, ganyan. So, ang sabi ni Rizal, kung ipatupad lahat yung mga gandang mga bagay na napaplano mula sa inang bayang Espanya, maaaring manatili ang Pilipinas sa Espanyol, no? Ay kung hindi, no, kung ang paningin nila sa kapuluan ay pakikinabangan lamang, ito'y pagmumulan lamang ng mga resources o kakayahan para lang isatisfy yung mga pang-personal na mga ambisyon, no, at hindi nakakarating sa Espanya ang mga kita ng Pilipinas, ang mga taxes, no, para lang pinapatay nila ang goose na nangingitlog ng mga ginitong itlog, no, mga um, at kung hindi pakikinggan ng mga hinanaing ng mga Pilipino, no, kahit pagaano ka-loyal ito, isang araw ay matutupad ang batas ng kasaysayan. Lahat ng mga kolonya na ini-establish, itinayo upang pagsilbihan lamang ang inang bayan ay nagiging malaya. Tulad ng mga Phoenicians, no? Yung Carthaginians, Griego, Romans, kahit yung mga English at Portuguese na mga kolonya. At ang Espanyol na kolonya, kalalaya lang ng Mexico, no? Ayan, ning time na ito. So, lahat ng mga kolonya na hindi mo pinakikitunguhan ng maayos, hindi mo pinakikinggan ng kanilang mga hinanaing, hindi mo ibinigay ang karapatan nila, ay nagiging malaya. So, sa makatwid, no? Mahalaga ang kasaysayan ayon kay Rizal kasi dito natin makikita kung paano natin desisyonan ang mga bagay-bagay sa kinabukasan ng ating bansa. Ginamit ni Rizal ang kasaysayan bilang punto kung saan siya magsimula ng pag-aanalisa niya ng magiging future ng Philippines. At alam niya, indeed, nahula niya, nalalaya ang Pilipinas dahil hindi naman talaga maganda ang pakikitungo ng Espanyol sa atin sa huling bahagi ng ika-19 na taon. So ito ang kahalagahan ng kasaysayan. Broad-minded si Rizal, articulate, no? Kasi alam niya, no, meron siyang critical consciousness, no? Kaya naging example natin si Rizal kasi ang end goal natin supposedly ay maging malapit tayo sa mga na-achieve ni Rizal, no, sa kanyang intellectual na achievements, no? Ayan. So alamin natin sa puntong ito ang mga tinatawag na pangunahing batis pangkasaysayan o primary sources ng history. Sinasabi natin na ito na ang gagamitin natin bilang mga textbooks. Hindi na textbook ang gagamitin natin. Ito na yung pagmumula natin, paghihinuhaan natin ng kasaysayan dito sa kolehiyo. No? At ito ang magdi-differentiate sa atin sa mga naaral natin sa kasaysayan nung elementary, high school at senior high school. No? So, primary sources, no, binago ko yung definition kasi isama natin yung mga objects. No? Primary sources are documents, records, objects, testimonies which directly and clearly establish the occurrence of a historical event. So, kung walang dokumento na magpapatibay, magpapatunay sa nakaraan, ay maaaring gamitin ang mga objects tulad ng mga jars, no? O kaya yung mga archaeological artifacts o yung mga nahukay ng mga arkeologo patungkol sa nakaraang panahon. Kasi ang mga arkeologo natin ay tinatawag nating mga pick and shovel historian. Sila yung mga historiador na may hawak ay pala at saka piko. No? At tayo naman, ako tulad sa akin, ako ay armchair historian. No? Nakaupo sa mesa, nakaupo sa armchair at nagsusulat. No? Ayan.
So, primary sources o pangunahing batis pangkasaysayan, ito ay mga documents. This may be documents and records written or caused to be written or personally narrated by eyewitnesses themselves. Or these may be objects or ruins evidencing a past or an era. An example or examples ng mga pangunahing batis pangkasaysayan ay mga diaries, memoirs, letters, affidavits, photos, mga archaeological finds. Ito ang mga examples ng primary sources ng kasaysayan. Mga tala-arawan, mga memoirs, mga personal na sulat, mga sinumpaang salaysay, kung nakapagsumpa, mga retrato o larawan, mga hukay, mga arkeolohikal na mga nahanap, nakalap ng ating mga arkeologo, ay mga halimbawa ng ating pinaghihinuhaan ng kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo, nag-remind sa akin ito ng mga sulat ni Rizal sa iba't ibang tao. Sulat ni Rizal sa mga propagandista, mga sulat ni Rizal sa kanyang kapamilya at mga kamag-anak at kaibigan. Itong mga sulat na ito ay bit-bit niya saan man siya lumipat. Noong nakailang bayan na palipat-lipat si Rizal, bit-bit niya ang mga sulat niya sa kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. At nung namatay siya, ang mga sulat na ito ay naipadala at nasinop ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Commission, Historical Commission of the Philippines, NHCP. Ngayon, iba-iba din ang pangalan ng NHCP. So, ito'y na-publish, na ilimbag, at mahihinuha mo sa mga sulat niya ang iba't ibang pangyayaring naganap sa Pilipinas, sa kanyang pamilya at sa kanyang personal na buhay. Kaya ang mga letters ay mga pangunahing batis pangkasaysayan. Ganon din ang mga larawan, at mga sinumpaang salaysay. Ayan. So kung gusto nating mahinuha halimbawa ang mga epidemic na nangyari noong 1880s, tulad ng cholera epidemic, ay matatagpuan natin ito sa mga sulat ni Rizal. At doon natin nalalaman na ang pandemic ng COVID ngayon, nararanasan natin ay hindi naman pala bago sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ring namatay nung cholera epidemic, mga classes na suspindi, halos 2 taon din yon, at pinauwi yung mga estudyante, mga mag-aaral mula sa Maynila papuntang mga probinsya. Nagkaroon din ng mga maraming lockdowns. At ang bawat taon, ang mga bayan ay na-isolate sa isa't isa. Bawal magbiyahe. So makikita natin na ang mga karanasan natin ngayon ay hindi bago. Sa mga letters o sa mga pangunahing batis pangkasaysayan. Ano-ano ang mga iba't ibang pangunahing batis pangkasaysayan o primary sources, So ito'y mga archival at saka manuscript materials, Ito'y yung mga koleksyon ng mga manuskrito at mga papel na may mga sulat kamay na matatagpuan natin sa archives. So pamilyar sa akin ang National Archives ng Philippines, ang Archives ng Santissimo Rosario, at ang Archives ng Universidad ng Santo Tomas. Okay, kasi ito'y mayaman talaga ng mga dokumento. Karamihan ay hindi pa natatranslate mula sa Espanyol papuntang English or Filipino, at karamihan ay hindi pa rin nagamit. Mga photographs, audio recordings, video recordings, at films, mga larawan, ito yung mga primary sources.
audio recordings kapag may nakapag-record, na-capture, nahagip ang mga pangyayari, video recordings, no? Films. At mayroon marami dito ang ating mga news agencies, mga taga-balita natin tulad ng ABS-CBN, GMA at iba pa. No, makikita natin mula sa kanilang libraries, mga video recordings ng mga nangyari sa EDSA, halimbawa, sa martial law at iba't iba pang mga naranasan ng Pilipinas sa kanyang kasaysayan. Mga journals, letters at diaries na banggit natin kanina, speeches, no, lalong-lalo na ng mga pangulo natin, yung SONA, no, State of the Nation address, ganyan. Kapag pinagdugtong-dugtong mo yung mga State of the Nation addresses ng mga pangulo ay parang nakabuo ka na rin ng isang aklat ng kasaysayan ng Pilipinas, no? Kasi halos taon-taon yon na mayroong State of the Nation address, no? Mga scrapbooks ng mga mahilig sa kasaysayan, mahilig mag-document ng kasaysayan, no? Meron for example yung Luther Parker scrapbook, no, na matatagpuan sa National Library. Nandoon ang mga simbahan na kanyang nabisita at nalitratuhan, no, sa maagang bahagi ng ika-20th century. Kasi nung nakarating siya sa Pilipinas, ang hilig niya, isa siyang school teacher, si Luther Parker. Ang hilig niyang mag-ikot sa Philippines, kumuha ng mga larawan, lalong-lalo na ng mga simbahan, no, at mga gusali na mahahalaga, no, at inilagay niya ito sa scrapbook. At ito ay isang primary source, no, kasi makikita mo mula sa larawan ang sitwasyon ng mga subjects o yung mga nakuna ng larawan. Published books, newspapers, magazine clippings published at the time. So, ang libro ay hindi necessarily primary source, pero maaari siyang magamit as a primary source. Halimbawa, yung mga textbooks ay hindi primary source, pero yung mga textbooks halimbawa ng University of Santo Tomas noong 19th century na ginamit ng mga mag-aaral nila 100 taon na ang nakalipas, ay maaaring maging primary source patungkol sa inaral nila. Ano bang inaral ng mga estudyante noon sa University of Santo Tomas? So makikita mo yan sa mga textbooks nila. So patungkol dyan sa tanong kung ano ang inaral nila noon 100 years ago, yung mga textbook ang primary source. Pero patungkol dun sa contents ng textbook ay maaaring secondary source siya kasi mayroon pang primary source noon. So, government acts and publications, yung mga batas natin, ang mga desisyon ng gobyerno, no? At ang kanyang mga inilimbag ay mga primary source, no? Ganon din ang mga oral histories, bagamat kailangan ng technique dito para mahinuha kung alin ang hindi totoo sa totoo, pero ang oral histories ay primary source. Mga records ng organization, halimbawa yung charter ng isang school o kaya yung dokumento ng pagkatatag ng UP, ng Ateneo o ng UST, o ng ano pa mang asosasyon o ano pa mang organisasyon, primary source yan. Patungkol sa kasaysayan ng institusyon na yan o organisasyon na yan. Yung mga talambuhay at iba pa, no? Mga autobiographies, no? At memoirs, no? Mga primary source yan. Yung mga secondary source naman, no, ang sekundaryang batis pangkasaysayan. Ito ay mga interpretations of the primary sources, no? So ito ay one step, no, away from the primary source.
kinuha lang din na ito ng author o ng nagsusulat dun sa mga pinagbabasihan niyang primary source. The author had no personal knowledge of the historical event, but based the narrative from the records and documents written by eyewitnesses. No, so ito mga primary source, mga aklat, for example, no, Nick Joaquin, A Question of Heroes, no, maganda ang pagkasulat nito ng kilalang author o kilalang manunulat na si Nick Joaquin, at ito'y binase niya mismo sa koleksyon niya ng mga primary sources, no? Ayan. Mga scholarly articles, news articles, textbooks ay examples ng mga secondary sources, no? Ayan. So, ang kaibahan ay ang primary source ay sinulat mismo ng mga eyewitness doon sa pangyayari. Ang secondary source ay interpretation na lamang sa mga sinulat ng eyewitness. So, wala mismo siyang personal na alam doon sa nangyari, kundi binase lang niya ang kanyang alam, ang kanyang narrative, ang kanyang sanaysay o sinulat doon sa mga personal na karanasan ng mga eyewitness na nakarating sa kanyang kaalaman. So tulad ko, kapag nagsulat ako about sa pandemic, sa aking personal na karanasan sa pandemic, or tulad nyo, ng family mo, kung ano ang personal na karanasan nyo sa pandemic, primary source kayo doon. Kasi personal nyong alam ang nangyari nung pandemic. No? Pero kung magsulat tayo patungkol sa mga karanasan, karumal-dumal na krimen na nangyari nung Second World War o mga martial law na hindi natin alam, personal na hindi natin alam, then secondary source na ang ating output. So kung ano man ang masulat natin ay kung babasahin niya ng kabataan, secondary source yan. No? Ayan. So ano-ano ang mga iba't ibang uri o halimbawa ng mga pangalawang, no, batis pangkasaysayan o secondary sources. Yung mga essays, mga write-ups, news articles, opinions na nagmula sa archives and manuscript materials. Mga commentaries, interpretations, at saka mga hinuha, insights na based sa mga larawan, audio recordings, video recordings, at films. Halimbawa ito ang simbahan ng Baliwag, Bulacan noong 1911. No, ito'y makikita sa scrapbook ni Luther Parker na banggit ko kanina, na ito'y nakatalaga ngayon sa National Library ng Pilipinas. No? Ito'y primary source tulad ng nasabi, pero kapag in-interpret na natin ang larawang ito patungkol sa mga pagbabago ngayon, kasi bago na ngayon, malayong-malayo na itong larawang ito sa panibagong mukha ng simbahan ng Baliwag, magiging secondary source na ang ating interpretation, commentaries, at saka insights. Yung books ay maaari ding secondary source kasi nga ang author ay binase lang niya sa kanyang mga nakalap na mga datos ang kanyang sinulat sa aklat. So mayroon pa siyang primary source. Mga research journals, newspaper articles, at saka magazines. Liban na lang sa newspaper article, liban na lang kung ang nagsulat mismo ng article ay nakita niya, naging eyewitness siya sa pangyayari na sinulat niya. No? Ayan. So talagang tricky, magkakaroon tayo ng discernment kung ang isang batis pangkasaysayan ay primary or secondary. Tingnan natin ang kanyang lens o point of view
kung ito ba'y point of view ng isang eyewitness account o isang nakasaksi sa kasaysayan. Kung ang point of view ay mula sa isang saksi sa kasaysayan, sa makatwid, primary source ito. No? Or depende rin sa gamit. Ano ba ang gamit mo dun sa mga aklat bilang batis pang kasaysayan? Ang gamit mo ba ay para mahinuha ang mga idea nung panahon o nung era ng aklat? Mahinuha mo ang trending na mga balita nung panahon ng nalimbag yung aklat, then primary source siya doon sa issue. No? Pero kung ang tinitingnan mo ay ang kasaysayan na nakasulat dun sa aklat at ito'y base lamang din sa mga primary sources na hawak ng author or nakita ng author or dumating sa kanyang kaalaman, then magiging secondary siya. Diba? Ayan. So tricky ang distinction. Hairline distinction kumbaga. Okay. So may dalawang pagsubok na maaari nating ipadaan ang isang batis pang kasaysayan upang mahinuha natin kung ito'y primary o secondary. Ang pinakauna ay ang external criticism. External criticism ng batis pang kasaysayan or external criticism of the sources. External criticism is that part of historical method which determines the authenticity of the source. Ito bang pinaghihinuhaan mo ng historical information ay authentic o totoo? No? The source is examined physically. Tingnan mo itong halimbawang narrative report ng isang sundalo, no? Is the source examined physically? On its face, is the document authentic? Kapani-paniwala ba ang itsura pa lang, no? External criticism. Is this acceptable, admissible as a source? No? Kung sakaling tingnan mo ang itsura niya, saan siya galing, saan ang kanyang provenance. No? Okay? Katanggap-tanggap ba bilang pagmumula ng batis pang kasaysayan? Kung ang sagot ay hindi, reject natin ito. Inadmissible. Halimbawa, ang pinag-uusapang kasaysayan ay ang birthday natin o araw ng ating kapanganakan. Ikaw, kailan ka pinanganak? Ano ang batis pang kasaysayan ang kailangan mo upang mapatunayan ang inyong araw ng kapanganakan? Ito'y ang ating sertipiko ng pagkapanganak o birth certificate. No? At saan ba galing ito? Sa NSO. So yun yung una nating tanong. Saan ang provenance o saan ang pinagmulan ng dokumento? No, kung galing ito sa ating ahensya ng pamahalaan tulad ng NSO o National Statistics Office, then ito'y katanggap-tanggap. No, ito'y totoo, authentic, no? Kasi kailangan nating pagkatiwalaan ang ating ahensya ng pamahalaan, no? Hindi ito gagawa ng kalokohan, no? Ina-assume natin na hindi sila gagawa ng kalokohan. Ayan. So yan ang external, on its face, no? Hindi ba kaduda-duda hitsura niya? Mukhang gawa lang to mukhang dokumentong bago, mukhang pinaluma lang, tinapunan ng tsaa para magmukhang luma, no? Ayan. O kaya is this authentic? Saan siya galing? No? Kung galing siya sa archives, ay mataas ang posibilidad totoo ito, no? Ang itsura pa lang niya ay totoo na, plus galing pa siya sa mapagkatiwalaang pinagmulan o reliable source. So internal criticism, no? Tingnan ang nilalaman sa loob ng dokumento itself, no? Internal criticism,
is that part of historical method which determines the historicity of the contents of the document. Kapani-paniwala ba ang nilalaman ng dokumento? Ito ba'y mapapatunayan sa iba pang mga pinagmulang batis pangkasaysayan? Ito ba'y naaayon sa karanasang pantao? Is this in harmony with human experience? No? Kasi pag sinulat dyan, nagyayelo sa Pilipinas, mukhang hindi siya in harmony sa human experience sa Pilipinas. No? Kung makikita mo dyan, imposibleng mangyari sa totoong buhay, then internally, hindi na siya papasa. No? The source is examined as regards its substance and contents. Does it pertain to a historical event with high degree of reliability? No? Is the narrative a primary source? Yan din yung una nating internally masasagot. Is this a primary source? No? Is this a secondary source? So makita mo halimbawa sa pahina ng diary na ito ay isa siya mismong sulat kamay, no, ng nakaranas nung kasaysayan. Dagdag pa riyan ay nilagyan pa niya ng petsa, no? So parang holographic na dokumentong ito. Kaya nating i-validate ang kanyang sulat kamay kasi may ibang samples naman ng kanyang sulat. Kaya nating i-validate kung nangyari ba talaga ito sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas. No? So internally, itong dokumentong ito ay papasa. No? Or papasa ba ito o hindi? No? Ayan. So dalawa, external at saka internal. On its face, sa kanyang mukha, ay isa ba siyang autentiko o totoo, tunay? At saka internally, sa kanyang nilalaman, ito ba'y mapaniwalaan? No? Ito ba'y katanggap-tanggap? Ito ba'y naaayon sa karanasang pantao? Ito ba'y kayang i-validate sa iba pang sources? No? Ito ba'y nangyari? No? Ayan. So saan matatagpuan ang ating mga primary sources sa Pilipinas? No? At mahalagang malaman natin ito kasi 'di ba nga bawal na ang textbook, no? At magtatay tayo ng loose ends. So kailangan alam natin kung saan. Ang mga larawang ito ay galing sa Facebook page ng National Archives ng Pilipinas. No? So iyan ay mga kalipunan ng mga documents, no? At lalong-lalo na, no, sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, no? So sa archives, may National Archives sa Philippines, Church Archives, at saka University Archives. No? Nabanggit ko kanina na pamilyar ako sa archives ng University of Santo Tomas. No? Pero hindi ibig sabihin lagi ako sa archives, sa familiar lang ako. Nakapunta na ako, nakapagsaliksik na ako sa University of Santo Tomas. Minsan ay nakapag-research na rin ako sa National Archives ng Pilipinas, no? At sa Church Archives ng Simbahan ng Mabalacat, Pampanga ay nakapagsilip na rin tayo sa archives at Church Archives ng Simbahan ng Baliwag, Bulacan. So, ito'y matatagpuan at mga sulat kamay at autentiko, no? At saka nakakalungkot minsan kasi nagdikit-dikit na yung mga pages, no? At sometimes pag binuksan mo ay mapupunit na, brittle ang mga pages, no? So kailangan na itong i-scan so that ma-digitize na siya, no? Ang mga archives natin. So sa University of Santo Tomas ay na-digitize na unti-unti. At matatagpuan mo na rin sa online,
no, ang kanilang archival collections. No? Makikita na rin sa online. Okay, mga libraries, no? Nandoon matatagpuan ang ibang mga primary sources sa mga collections, no? Private collection, lalo na yung mga private letters, mga liham, personal ng mga bayani, ay matatagpuan natin sa private collection ng mga pamilya nila at private collection ng mga historians. Gaya ni Ambet Ocampo, marami siyang na-collect ng mga historical materials, archival materials, at mga pangunahing batis pangkasaysayan. Government agencies tulad ng National Library, National Historical Commission ng Pilipinas, no, at iba pa, no? Okay. Family collections, no? Ay consider din natin itong private collections. Online archives and libraries, tulad ng nabanggit ko, familiar ako sa online archives ng and libraries ng University of Santo Tomas at saka yung BNE.es, Biblioteca Nacional de España, no? Mayroon din silang Biblioteca Digital Hispanica. So, ito'y mga matatagpuan natin itong mga sources na ito. Yung mga convents, no, tulad ng sa Calamba, nandoon ang baptismal certificate o sertipiko ng pagbinyag ni Dr. Jose Rizal at iba pa niyang mga kababata. Nandoon sa kumbento ng Calamba. No? Tinatayang nasunog ito noong World War II pero hindi naman, nailigtas naman siya. So ito yung mga repositories lamang, marami pang iba na hindi natin nababanggit. No? So tulad nito, magsasample tayo, ito ba ay isang primary source o secondary source? So external criticism, ito ay papasa. Kasi ang provenance niya, nabanggit ko kanina, galing siya sa kumbento ng Calamba, no? Sa kung saan si Rizal bininyagan. At oo, no? Ito'y sertipiko ng pagbibinyag ni Dr. Jose Rizal at 3 pang mga bata, no? Sa baba, no, sa bandang kanang bahagi ng inyong screen ay makikita nyo ang sertipiko ni Dr. Jose Rizal. So sa panlabas na anyo at pinagmulan, sa panlabas na anyo ay maaari siyang papasa sa external criticism. Ito ba'y katanggap-tanggap? Ito ba'y luma? At saan siya galing? Galing siya sa kumbento ng Calamba. No? So kung titingnan nyo on the spot, titingnan nyo physically, ito'y papasa sa external criticism. Now, pangalawang pagsubok, ang internal criticism. No? So, hinighlight natin yung mismong bahagi ng baptismal certificate o sertipiko ng pagbibinyag kay Dr. Jose Rizal. So, kung ating i-translate yung nilalaman niyan, no? Palalakihin natin at i-translate, ito yung kanyang translation. I, the parish priest of the town of Calamba, whose signature appears below, certify that as a result of inquiries, which with the proper authorization were made for the restoration of the canonical books that were burned on the 28th of September 1862 and are found in the file of baptisms, book number 1, page 49. It emerges according to declaration of competent and sworn witnesses that Jose Rizal Mercado is a legitimate son from the legitimate matrimony of Don Francisco Rizal Mercado and Doña Chodora Rialonda, that he was baptized in this parish on the 22nd of June, 1861
by the parish priest, Reverend Father Rufino Colliantes, and his godfather, the Reverend Father Pedro Casañas. And I sign this as true, Leoncio Lopez. So, ito yung nilalaman ng dokumento. No? At ang tanong, papasa ba siya sa internal, no? Internal criticism. Huh? Ayan. So, nakasaad dito na ako, si Father Leoncio Lopez, isang kura paroko ng bayan ng Calamba, no? Matapos ang pag-i-inquire, no? Ayan ay ni-restore o sinulat muli ang mga canonical books na nasunog noong ika-28 ng Setyembre taong 1862. No? So nasunog ang mga canonical books kasama yung baptismal books. Ayan. So nireconstruct lamang ito. No? So ito naman ay papasa naman siya kasi in accordance naman siya sa human experience na kapag nasunog ang canonical books ay i-restore. No? Pero lumalabas na si Father Leoncio Lopez ay hindi niya nakita yung pangyayari ng pagbinyag. No? At nag-reconstruct lamang siya base sa mga competent and sworn witnesses. No? So, secondary source ito. Bagamat luma, bagamat papasa sa external and internal criticism, no? Ang tanong, yung nagsulat ng naratibong ito, si Father Leoncio Lopez, ay nandun ba? Personal niyang nakita ang pagbinyag kay Dr. Jose Rizal. Ayon mismo sa dokumentong ito ay hindi. Ito'y reconstruction lamang, restoration lamang ng canonical books na nasunog noong ika-28 ng Setyembre taong 1862. So ito'y reconstruction lamang, makatwid hindi ito primary source. Pero isa pang tanong, Sir, hindi ba maaring magamit ang secondary source sa pag-establish ng isang historical event? Maari naman. Maaring, lalong-lalo na kung wala na yung primary source tulad sa case na ito, nasunog na ang primary source. So, maaari at lalo tigit na sinulat itong source na ito a year after, no? Matapos ang binyag. So, matapos ang binyag, nasunog 1862, ni-reconstruct agad. No? So, malapit na malapit ito. Kaysa walang-wala kang mapagkukuhanan, ito'y reliable na rin. No? So, kaso nga lang, sa hierarchy ng sources, priority natin ang primary source. Kasi nga, prima facie evidence ito, ika nga sa batas. No? Ito ay pangunahing ebidensya. No? Pero kung wala talaga, ay maaaring mag-rely sa secondary source tulad nito. So ang tanong, ito bang baptismal certificate ni Dr. Jose Rizal ay primary source? Ang sagot ay hindi, secondary source siya. Kasi ang nagsulat nitong record na ito na si Father Leoncio Lopez ay wala nung nangyari ang makasaysayang pagbinyag kay Dr. Jose Rizal. And pinirmahan lamang niya, I sign this as true. No? Parang siya ay removed from the event. Iba siguro kapag ang nagsulat nito ay yung mismong nagbinyag kay Rizal, no? Na si Reverend Father Rufino Colliantes. Malamang primary source ito. Iba siguro kung ang sumulat nito ay yung mismong ninong ni Dr. Jose Rizal, si Reverend Father Pedro Casañas. No? Siguro, primary source ito. Pero since ang sumulat nito ay si Father Leoncio Lopez, ang pumalit na kura paroko,
at siya ay wala doon sa binyag ni Dr. Jose Rizal, then secondary source ito. Pero pumasa siya sa external and internal criticism. Na? Ayan. So, maaari bang gamitin ito, sir? Mahinuhaan natin ang kasaysayan noong panahon ng pagbinyag ni Dr. Rizal? Yes. Yes. Kaso nga lang, kung makakuha ka pa ng mas primary pa dito, then yun ang ating pagbabasihan. No? Priority natin ang primary source. So ano na ang kaibahan ng Philippine history sa readings in Philippine history? No? Ang readings in Philippine history is focused on unresolved or barely resolved issues and claims in Philippine history. The issues are resolved mainly through the use of primary sources available. No, so ang kaibahan ay focus itong subject na ito, itong course na ito ay focus sa mga issues na unresolved. No, kasi nga embedded sa course na ito ang pag-develop ng critical consciousness ng mga bata as well as historical consciousness. So mga unresolved issues lamang ang ating bigyan ng pansin dito sa kasaysayang ito. Hindi yung buong kasaysayan ng Pilipinas, kundi yung mga focused lamang sa issues. Ang Philippine history ay linear, no? Narrating historical events from pre-colonial era to the present. The discussions may be based on written textbooks and secondary sources available. So yung isa, yung naaral nyo nung elementary, high school, senior high school, college, senior high school, Philippine history linear from pre-Hispanic, Hispanic, American, Japanese, martial law, modern times. So linear siya. And then maaaring dahil mahaba, maaaring mabilisan, textbooks na lang, yung summarized textbooks tulad ng kay Teodoro Agoncillo, History of the Filipino People, classic textbook ito, no, ng Philippine history. So, pwedeng maaari na lang ito kasi mahaba siya. No, pero sa readings in Philippine history, no, focus na lang sa mga issues na unresolved or resolved na hindi pa masyadong tanggap yung resolution, no? Ayan, so focus na lang sa mga issues, no? So, may mga issues, for example, na martial law, no? Nung tumakbo ngayon ang ating president, tumakbo siya last year, si Pangulong Bongbong Marcos, naungkat muli ang issue ng martial law, no? Ang pinakakatanungan doon ay ang panahon ba ng martial law ay panahon ng golden era ba sa kasaysayan ng Pilipinas o hindi? Maraming naniniwala, no, lalong-lalo na yung mga matatanda, maraming naniniwala na yun yung panahon ng magandang kasaysayan, magandang ekonomiya, tahimik ang mga kanayunan, no? At sumikat ang Pilipinas sa buong mundo, no? Matalino at magaling ang Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang ayon sa isang side. Ang ayon naman sa isang side, yun yung panahon ng abuso, ng korupsyon, panahon ng puro utang ang Pilipinas sa iba't ibang mga mauutangan, no? At yun yung panahon ng simula ng pagbagsak ng Pilipinas, no? Hanggang sa hindi na makabangon hanggang sa kasalukuyang panahon. So, yun yung issue na may debate pa kung maganda o golden era ba siya ng Philippine history o yun yung decadence o pagbagsak ng Philippine history, ng kasaysayan ng Pilipinas, no? So medyo madebate yon. So yun ang example ng mga issues na ating tatalakayin. At sa Commission on Higher Education, marami pa siyang mga nakatalaga na mga issues na kailangan ma-resolve ng klase.
At yun lamang sa ngayon ang ating diskusyon. At kasi introduction lamang ito sa Readings in Philippine History. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na video. Thank you so much.